Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Windang. Magandang araw. Welcome sa aking channel at sa episode 8 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa kumakalat na balita na ang lato-lato daw ay imbensyon ng mga kulto ng demonyo. Gaano katotoo ang balitang ito? May ebidensya ba na makapagpapatunay nito? Saan nagmula ang istoryang ito? Ano ang kinalaman dito ng demonyong si Baphomet? Alamin natin ang tungkol sa lato-lato demon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Ang Facebook post. Isang post sa Facebook ang naging viral at nagkaroon ng maraming reaksyon sa mga netizens. Sinasabing ang laruang lato-lato ay imbensyon ng mga kulto ng demonyo. Isang Facebook user na nagngangalang Joshua Kenneth Abbott ang nag-share ng post upang balaan ang mga magulang tungkol sa lato-lato na sinasabing nagmula sa US at India. Sinasabing mayroon daw ibig sabihin ang hand gestures, pagkumpas at tunog ng nasabing laruan. Sabi sa post, ang orihinal na pangalan ng lato-lato ay Clackers na nagmula sa US. Ang tuloy-tuloy na pagkumpas, hand gestures at ingay na nagmumula sa laruan ay nakapagpapalakas ng presensya ng mga demonyo. Sinasabing ang hand sign na ginagawa habang nilalaro ito ay kaparehas ng hand sign ng demonyong si Baphomet. At ang tunog nito ay ginagamit sa ritual ng mga sumasamba sa demonyong ito. Pinaliwanag pa sa post ang malapormulang ritmong tungkol sa ritual. Tak ay equals to 3. Tak, tak, tak is equals to 3 plus 3 plus 3 equals 9. Ulitin mo ng 3 beses. Bale ang makukuha mong sagot ay 39 na kung ihahambing mo ay magiging 999. Ang 999 ay sumisimbolo bilang infinity, and infinity means evil, na kung baliktarin mo ay magiging 666, mark of the beast, simbolo ni Baphomet. Nagbanggit pa si Mr. Abbott ng Bible verse na hindi ko na idadawit sa content na ito. Ang post na ito ay pinipilit ikonekta ang lato-lato sa mga gawin ng demonyo. Ngunit wala itong matibay na ebidensya. Importanteng sanayin natin ang ating mga sarili sa tinatawag na critical thinking, na alam kong meron ang ating mga kawindang. Kaya samahan niyo pa ako at himayin at buuin ang kwentong windang na ito. Windang! Ang nabanggit ni Mr. Abbott na ang lato-lato ay nagmula sa US at tinatawag na Clackers ay may katotohanan. Sa makatuwid, ito ay naging paksa sa nakaraan nating kwentong windang, episode 6. Kung gusto nyong malaman ang kasaysayan ng Clackers, iniimbitahan ko kayo na balikan ang episode kung hindi nyo pa napapanood. Samantalang,
Ang sabihing ito ay nagmula sa India ay walang konkretong pagbabasihan. Marahil ito ay naging filler lang sa kanyang istorya. Pag-usapan naman natin si Baphomet, ang demonyong bida sa istorya. Si Baphomet ay isang deity na sinasabing sinasamba ng samahang tinatawag na Knights Templar. Una itong lumabas sa trial transcripts para sa Inquisition of the Knights Templar noong 1307. Maihahambing ang mga Knights Templar sa mga military na nagpapatupad ng Katolisismo. Ngunit ang paglabas ni Baphomet ang dahilan kung bakit sila nasali sa Inquisition. Noong Inquisition, ang simbahang Katolika ay ang merong matinding kapangyarihan sa buong Europa. Lahat ng satanic o anumang labag sa interes ng simbahan ay ipinapahanap at winawasak, mapabagay o tao. Bagamat si Baphomet ay naging sentro ng espekulasyon na maikokonekta sa bagay na mga occult at mystikal, ito ay sinasabing kumakatawan lamang sa balanse ng mundo. Noong 1856, naidugtong ang pangalang Baphomet sa larawang obra ni Eliphas Levi, ang Sabbatic Goat, na may mga binary elements na sumisimbolo sa balanse upang makagawa ng perpektong social order. Si Baphomet ay kalahating hayop at tao, kalahating lalaki at babae, kalahating mabuti at masama. Ngayong kilala nyo na si Baphomet, isa-isahin natin ang mga pagkakakonekta nito sa lato-lato. Ang Inquisition ay nagsimula sa Europe. Ganon din si Baphomet, at hindi sa US o sa India. Ang hand sign ni Baphomet ay madalas ding ginagamit ng mga Santo Papa at mismong si Hesukristo. Kung gagawin nating teknikal, ay walang masama sa hand sign na ito. Ang pisikal na itsura ng lato-lato ay inihahambing din sa statwa ni Baphomet. Ngunit kung titignan mo ang larawang ito ay naihahambing sa pares niyang ang mala formula ni Mr. Abbott na tawagin nating tak-tak-tak ay walang mathematical sense. Ang 999 ay marahil sumisimbolo nga sa infinity. Sa mga Chinese, ito ay swerteng numero at nakakapag-attract ng infinite prosperity. O, sabihin nyo naman, money is the root of all evil. Habang diskusyon yan, pero masasabi ko lang, money is neutral. It depends on how you use it. At alam ko, sa 999, mall yan sa Divisoria. Tapos, yung 999, minsan, ginagamit pa yung pricing strategy para hindi magmukhang 1,000 yung presyuhan ng binibili mo. Tapos, pag nakuha mo ang 999 sa formulang tak-tak-tak, baliktarin mo at makukuha mo ang 666 na Mark of the Beast. Nice move. Samahan mo pa ng Bible verse, ay patok. Ngunit, hindi naman si Baphomet ang pinatutukuyan ng Biblia. Iyon ay ibang nilalang. Bagamat madaming bashers ang post na ito, hanga naman ako sa creativity ni Mr. Abbott. Katulad sa mga libro ni Dan Brown, ang isang fictional story ay nagiging epektibo kapag ito ay hinaluan mo ng history, real-life events, ancient scriptures. Ito ay nagiging kontrobersyal at talagang mapapaisip ang mga tao. Ang kulang lang sa post ni Mr. Abbott
ay yung pagdeklarang ito ay fictional or work of fiction. Nohit sa kanya, you can be a professional writer. Medyo hilaw lang siguro yung context ng story. Kasi baka minadali niyang i-publish habang mainit pa ang kausuhan ng laruan. Ang post na ito ay tuluyan nang nawala sa Facebook. Ngunit magiging permanente sa internet. Ayun, eto na yung kadugtong ng Lato-Lato history natin noong episode 6. May nagreklamo kasi, asan daw yung horror? Makikita nyo sa comment. Pero uy, may horror naman dun. Yung sound effects, tsaka may horror sa mga accidents at health risk. Kaya talaga. Alam nyo naman yung style ng channel ko horror na may comedy. Hindi ko may iwasan kasing masingit ng mga ganun. Kasi ayoko naman ng sobrang seryoso. May alam pa ba kayo na ganitong klaseng story na link sa Lato-Lato na claim to be non-fiction? Type nyo lang sa comment section. Baka may sarili kayong versions or may madiscover kayong bagong version. Kung gusto nyo rin ma-shoutout or may story request, comment lang kayo. Yung request ng office mate kong si Leo alias Alden ay naka-line up na. So sorry, inuulit na rin ako ng anak kong kambal tsaka yung mga kalaro niyang sa labas, yung mga topic na nire-request nila. So niluluto ko pa mga kawindang. Alright. Salamat sa pakikinig mga kawindang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating episode. Paulit-ulit pero sana mag-like, comment, and subscribe kayo. Malaking tulong po ito upang ma-recommend ni YouTube ang ating mga videos for our channel growth. Hanggang sa susunod na Kwentong Windang.